Welcome to my Araling Panlipunan class. Magandang araw mga mag-aaral. Bago tayo magsimula, sagutin muna natin ang isang tanong. Bakit kaya minsan, kahit gusto mong bumili ng isang bagay, hindi mo ito agad kinukuha? At bakit naman, may pagkakataon na kahit medyo mahal, ay pilit mo pa rin binibili? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa Araling Panlipunan 9. Ikalawang markahan, Aralin Una, na ang pamagat ay mga konsepto at mga salik na nakakaapekto sa demand. Sa araling ito, aalamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng demand at paano ito nakakaapekto sa ating buhay bilang mga consumer. Pag-uusapan din natin ang iba't ibang salik na dahilan kung bakit nagbabago ang ating kagustuhan at kakayahan sa pagbili, mula sa presyo, kita, kagustuhan, populasyon, hanggang sa mga inaasahan sa hinaharap. Siguradong marami kayong matututunan dito na makakatulong hindi lang sa inyong pag-aaral, kundi maging sa tamang desisyon bilang mga mamimili sa pang-araw-araw na buhay. Kaya't, tara na! Samahan ninyo ako at sabay-sabay nating tuklasin ang kahalagahan ng demand sa ating ekonomiya at lipunan. Kanina, tinalakay sa unang quarter na ang matalinong pagpapasya at wastong paggamit ng pinagkukunang yaman ang diwa sa pag-aaral ng economics. Ang pagsusuri sa economics ay nagsisimula sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa loob ng pamilihan, ang mamimili at ang nagtitinda. Ang mamimili ay bumubuo at nagsasagawa ng mga desisyon patungkol sa pagbili at pagkonsumo ng mga produkto. So, para suriin ang economics, nagsisimula ito or kailangan natong obserbahan ang ugali sa tao. Kung siyang gusto na paliton, kung unsa ang mga kailangan niya. So, tira magsugod ang economics. So, sa mamimili, ang consumer jud ang nagabuhat o mga desisyon tungkol sa unsayang paliton or unsa iyang konsumon or unsa iyang mga kinahanglan or importante na paliton para sa iyang kaugalingon o sa iyahang pamilya. So, ang unang paksa sa ikalawang markahan sa economics ay, maaring basahin natin lahat, mga konsepto at mga salik na nakaapekto sa demand. Ano kung ano ang kahulugan ng demand? Tara na't ating alamin. Ang demand, ito yung kagustuhan ng mga tao na bumili ng isang kalakal o paglilingkod. Ito rin ay tumutukoy sa dami ng produkto na nais bilhin ng mga consumer o mamimili sa isang takdang presyo. So, ang demand sa economics, mao ang gidaghanon sa produkto o serbisyo nga gusto o kaya paliton sa mga konsumidor o consumer sa usa ka presyo sa isa ka takda na panahon. Ang pinakapunto niini mao ang relasyon sa presyo o sa gidaghanon. Kung ubos ang presyo, musaka ang demand. Apan kung musaka ang presyo, mubaba sad ang demand. Apil usab nga maka-impluwensya sa demand ang kita sa consumer o mamimili, panlasa o gusto, presyo sa uban nga produkto ug ilang mga gipaabot sa umaabot ng demand. Kahulugan ng batas ng demand.
Ang batas ng demand ay nagsasaad na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, karaniwang bumababa ang dami ng produkto na hinihingi ng mga mamimili at kapag bumaba ang presyo, tumataas ang dami ng hinihingi. So, sa kahulugan sa batas ng demand, sa Bisaya pa, ang batas sa demand ay nagpasabot nga musaka ang presyo sa usa ka produkto o serbisyo, kasagaran muubos ang gidaghanon nga gusto paliton sa mga consumer o mamimili. O muubos ang presyo, musaka sab ang gidaghanon nga gusto nila paliton. Dirita sa presyo at dami ng demand. Ang ugnayan ng presyo at dami ng demand ay inversely proportional. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo, bumababa ang demand. Habang bumababa ang presyo, tumataas ang demand. Sa Bisaya pa, sa presyo ug dami sa demand, ang relasyon tali sa presyo ug dami sa demand kay inversely proportional. So pasabot niini kung ang musaka ang presyo, mubaba sad ang demand. Mao na inyong timan-an ha. Ug kung ubos ang presyo, musaka ang demand. So muna ginatawag na inversely proportional. Unang isa na musaka, ang napoy isa na mo baba, dili sila parehas musaka o baba. Naa jud isa lahi jud ilahang direction. Mao na ginatawag na inversely proportional. Kung ang isa musaka mo increase, ang isa pud mo decrease. Next, mga expectation sa batas ng demand. May mga pagkakataon na hindi nasusunod ang batas ng demand, tulad ng mga given goods o Veblen goods, kung saan ang demand ay maaring tumaas kahit na tumaas ang presyo. Sa mga expectation sa batas ng demand din na ay apan because naay adunay mga kaso nga dili kini mosunod sa batas ng demand. So example anak tong given goods o Veblen goods diin kanang ang demand ani kani mga produktuha, ang demand ani bisan pa man og ang demand mahimo pa gani nga musaka bisan og nagataas ang presyo. So mao ni na mga produkto na mga sikat or mga kanang hype gani. So bisan og mahal ang presyo kay hype man siya, paliton gihapon sa mga consumer. Okay, next, mga salik na nakaapekto sa demand. Ito yung presyo ng produkto, kita ng mamimili, panlasa at kagustuhan, presyo ng kaugnay na produkto, inaasahan ng mamimili, at dami ng mamimili. Salik na nagpapabago ng demand. Merong dalawang salik na nagpapabago ng demand. As in general na salik siya ang tawag. So ito yung kabuuang salik na nagpapabago. Sa salik ng presyo at salik na di-presyo. Kaning salik na presyo o salik na di-presyo, nakakategorize ni siya, naka-classify. Punta tayo sa salik na presyo. Again, sa batas ng demand, ayon sa batas na ito, mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo or P sa quantity demanded o QD o hinihinging dami ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, bumaba ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas ang dami ng gusto at kayang bilhin o tinatawag din itong ceteris paribus. So sa balaod sa demand, kung naay mga pagsupak o inversely proportional sa relasyon sa presyo o sa gidaghanon o quantity demanded. So always remember, kumusta ka ang presyo, maubos ang dami ng gusto o kayang paliton sa mga mamalitay. Apan kung maubos ang presyo, usa ka sab ang dami nga gusto kaya nilang paliton. Basta walay lain nga butang nga usab. So ginatawag po ni sa other term na ceteris paribus.
So makikita natin dito sa diagram ang law of demand. So when the price goes up, the quantity demanded goes down. And then when the price goes down, the quantity demanded goes up. So remember this graph. Pag ang price mo saka, ang kadaghanon sa gusto nila paliton sa mga consumer kita kay mubaba sad kay mahal gud. Diba? Ay mahal man dili sa ko mo palit. So wala kay daghang nagdemand ana na produkto or serbisyo. Pero kung mababa ang presyo sa isang produkto or serbisyo, kita na mga consumer kay ato po nang i-grab ang opportunity na paliton na produkto or serbisyo. So, mutaas ang demand ato na produkto o serbisyo kay ibaba man ang iyahang presyo. Again, ano ang ceteris paribus? Ito yung pagtataya na lahat ng ibang salik maliban sa presyo ay hindi nagbago. Always remember that. May mga kalakal na kahit mataas ang presyo ay hindi pa rin nagbabago ang demand nito. Yun yung ceteris paribus. So, bisag mahal ang presyo, wala gyapon nagbago ang demand. Ang kadaghanon sa demand ato na produkto or serbisyo. Again, ceteris paribus, as you can see on the picture, all other things being equal. So, ito yung i-imagine mo pag sinabi nating ceteris paribus. Salik na presyo pa rin tayo. So, dahilan ng magkasalungat na ugnayan sa pagitan ng presyo or P at quantity demanded or QD. So, sa batas ng demand, meron tayong tinatawag na substitution effect at discount effect. Substitution effect, ipinapahayag ito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. So, kung tanaw nila na taas ang presyo sa isang produkto, ang mga mamimili o ang mamalitay kay mangita o pamalit or exchange ana na produkto ba na mas palito nila na mas barato. So, mangita sila pang substitute ato na produkto kay katong lang tampalito na produkto mahal man, so kita sila ka-exchange ato na produkto na ilahang paliton or substitution mo nang ginatawag na substitution effect. Kay substitute nila ang isa ka produkto kay mahal man, so mangita sila mas barato ato na produkto na parehas lang gud gihapon ato pero mas barato lang siya. Sa gayon mababawasan ang dami ng piling gusto ng produktong may mataas na presyo dahil maghahanap sila ng mas mura o barato na produkto. So, makikita natin dito sa illustration o picture, price of the orange juice increased. Consumer demands for the cheaper alternative cranberry juice increase. So, mahal man ang cranberry juice. Ito ang consumers demand for the cheaper alternative. So, mas mahal man ang cranberry juice, dito sila sa orange juice. So, either of the two, kung asay mas mahal ato na panahon, so mao ni ang substitute. Kung mahal ang cranberry juice, dito ta sa orange juice. Mas makapalit kung magbayad ang cranberry juice sa mall na raman nabi na sa mga tag 200 plus or ang ban gani nasa 500 plus or 1,000 na. So kaning orange juice pwede ra ta makapalit utang na tag 20 pesos tindahan. So mas cheaper siya kaysa sa cranberry juice. Substitution.
Next, sa halip na presyo pa rin tayo, meron din tayong tinatawag na income effect. Ito ay may kaibahan sa substitution effect dahil nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kita kapag mas mababa ang presyo. So, kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Income effect. So, sa income or salary sa atong parents or salary nimo, kung dako og salary, so mas daghan kag mapalit na produkto or serbisyo kay daghan man ka og kwarta. So, mas mataas ang demand kay taas man ang income. So, as you can see on the graph, so price starting from 0 to 100, then ang quantity is 10 to 100. If ang iyahang sweldo kay naa sa 40 pesos, ang iyahang mapalit na kape kay naara pud ang kadaghanan sa kape kay nasa 40. Pero kung ang price kay naa sa 80 pesos, mahal na ang price, so naara siya sa mga between 20 to 30 lang ang iyang mapalit kay ni mahal naman ang price. Pero diri dapita sa 50 pesos, so mas daghan bisa ay 40 pesos na price, mas daghan siya o mapalit kay dako na madamor na daghan ka o dako imong income, daghan pud ka og mapalit na kape kay ka-afford naman ka. So, a fall in price if a consumer's budget remains constant means they can buy more goods. So, mas daghan kag paliton ang price sa kape kay mo drop. So, mas daghang mapalit ang isa ka consumer. Kay itaas man ang budget sa isa ka consumer kay taas man po, itaas man ta or income. Paglalarawan sa batas ng demand. Meron tayong tatlong paglalarawan sa batas ng demand. Tinatawag nating demand schedule, demand curve, at demand function. Ano nga ba ang mga ito? Sa demand schedule, ang demand schedule ay isang talaan. Remember the word talaan, na nagpapakita ng dami ng kalakal na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Malinaw na ipapakita ang magkasulangat na ugnayan ng presyo, the quotient P and coefficient P at quantity demanded ang coefficient P ng isang kalakal. So, makita, ito yung talaan na tinatawag na demand schedule. Makikita dito na ang demand schedule ng candy, kung ang presyo ay 5 pesos, ang quantity demanded or dami ng gusto ay nasa 10. Kapag bumaba naman ang presyo, mas malaki yung quantity demanded or dami ng gustong bilhin, nasa 50 pieces na candy. Next, demand curve. Ito ay ang graph na batay sa demand schedule. So, kung ang demand schedule kay talaan, kung or table, sa demand curve kay graph siya na batay or base sa demand schedule. So, kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded, ay mabubuo ang demand curve. Ito yung mukha ng demand curve, as you can see in the picture. Kung tuntunin ng mga puntong ito ay makabuo ng isang kurbang pababa o downward slope or downward sloping curve, ang kurbang ito ay nagpapakita ng magkasalungat na ugnayan sa
pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. So in this part, the x-axis is the quantity demanded and the y-axis, ito pa-vertical, ay ito yung presyo ng candy sa piso. Kita natin dito kung ang presyo ay 5 pesos, nasa 10 pesos lang ang dami ng kayang bilhin ng consumer. Pero kung nasa dito sa part na 1 peso, this part kung ang presyo ay piso, ang quantity demanded ay nasa 50 to 60 pesos. Mas marami ng kayang bilhin ang consumer or dami ng bibilhin dahil mas mababa na ang presyo. Yun yung demand curve. Makikita natin ang pagkasalungat ng presyo ng ugnayan sa presyo at quantity demanded. So, nagkakaroon ng paglipat ng demand curve kung nagkakaroon ng pagbabago sa quantity demanded ng isang kalakal. So, as you can see here in the graph, lumilipat ang demand curve. This part, makikita natin na merong paglipat from this loop to the next loop. Ang demand curve galing pa kanan, lumilipat ang demand curve pa kanan kung tumataas ang demand ng kalakal. So, sa demand 1, in this part, ito yung first, diba? Kanina na downward slope. Then, sabi dito, kung lumilipat ang demand curve kung tumaas ang demand ng kalakal. So, sa demand B2, so kung marami nang gustong bumili ng kalakal na yun o produkto, mas tumataas ang demand. So, pwedeng lumipat ang demand curve depende sa kung anong dami or ilang dami ang gustong bilhin ng mga consumer. Lumilipat ang demand curve pakaliwa kung bumababa ang demand ng kalakal. So, galing sa D1, dito, this part, diba, pumunta siya sa kaliwa dahil bumaba ang demand ng kalakal. From 3 pesos, nasa 20 pesos na lang, nasa 20 na dami na lang ang kanyang bilhin na candy. So, again, tumaas ang demand ng isang kalakal o serbisyo or produkto, ang demand curve ay pupunta o lumilipat sa kanan. Kaya kanina. Pero kapag bumaba naman ang demand ng kalakal, produkto or serbisyo, pupunta ito sa kaliwa. So always remember that na ang demand curve ay pupunta pa kaliwa kung bumaba ang demand ng kalakal at pakanan naman kung tataas ang demand ng kalakal. Dito na tayo sa demand function. Ito ang matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Again, remember the word matematikong pagpapakita. So, solving ang demand function. Ipinapakita ito sa equation na, remember the formula, QD o dami ng bibilhin equals A minus B P. So, kung saan ang QD ay quantity demanded, P is equal to presyo, ang A is equal to intercept, bilang ng QD kung ang presyo ay 0 at B naman ay slope. So,
ang quantity demanded o QD ang tumatayong dependent variable at ang presyo ang independent variable. Again, ang dependent variable ay ang quantity demanded. Ito yung maaring mag-change or pwede siya maglahi-lahi iba. Kay nagdepende lang siya sa presyo. So, ang presyo, mauni siya ang independent variable. So, ibig sabihin, nakabatay ang QD or quantity demanded sa pagbabago ng presyo. Muna siya gitawag na dependent variable kay nagsaligra siya sa presyo, sa pagbabago ng presyo. So, ang presyo ang nakakapagpabago sa demand ng isang kalakal o serbisyo. So, malahi ang quantity demanded or kadaghanon na paliton sa kalakal kung ang presyo kay maglahi-sad. Dito na tayo sa salik na D presyo. Kanina natalakay natin ang salik na presyo na nakaapekto sa demand. Ngayon, dito tayo sa salik na D presyo na nakakaapekto din sa demand ng tao sa pang-araw-araw na buhay. Una nating tatalakayin ang kita. Bakit nakakaapekto ang kita sa demand ng tao? So, ang pagbabago sa kita ng tao ay maaring makapagbabago ng demand para sa isang partikular na produkto. So, kita, kasabot ana ang imong income or salary na gikan sa imong pagpanarbaho. So, sa pagtaas ng kita ng isang tao, tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. So, kung mataas daw ang kita or income sa isang tao, tataas pod ang iyahang kakayahan or will niya or iyahang kung sakuan pa ba kaya na niya paliton ang unsay gusto niya kay nitaas man ang iyang income or salary. Gayon din naman kung sa pagbaba ng kita ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay nababawasan. Kung mababa pod ang iyang kita, mubaba pod ang iyahang mga produkto na paliton. Gamay na lang pod iyahang mapalit kay gamay raman ang iyahang kita. We have here the normal goods and inferior goods. Ang normal goods, ito yung tawag sa mga produktong dumadami ang demand dahil sa pagtaas ng kita. Ang inferior goods, tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay sa pagbaba ng kita. So, naay kalahian. Ang normal goods, tawag ni sa produkto na mutaas ang kanina mga produkto kay daghan ang demand ani, daghan gusto mo palit ani kay itaas man ang kita sa mga tao. Naatod ang kaning inferior goods, tawag ni sa mga produkto na mutaas gihapon ang demand sabay sa pagbaba sa kita. So, naay kalahian ang normal goods and inferior goods. Bisan pagbababa ang kita sa mga tao, nitaas pod ang demand ani na produkto o serbisyo. Halimbawa, ipagpalagay na ang karning baka ay normal goods para kay Rolando. Sa pagtaas ng kita ni Rolando ay tataas din ang kanyang demand sa karning baka. Kapag bumabaan naman ang kita ni Rolando, bababa rin ang demand niya para dito. Ipagpalagay naman na ang tuyo o dried fish ay inferior good para sa kanya. Sa pagtaas ng kanyang kita ay bababa ang kanyang demand para sa tuyo. Sa pagbaba naman ng kanyang kita, tataas ang kanyang demand para dito. So, example mo ang normal good ni Rolando, ang normal good niya kay ang karning baka kay kumutas yang sweldo, taas pud ang demand sa karning baka, makapalit na siya karning baka ba, mahal biyan ang karning baka no. So maka-afford na niya ang karning baka kay dako naman siya sweldo, taas naman niyang kita. Pero sa kumubaba po diyang kita, ang inferior good niya ay ang toyo o dried fish or sa atong dialect pa kay bulad.
So mataas yang demand sa bulad. Kay nga naman ibaba man iyang kita. So maura po na ang afford niya ang bulad kay mas taas ang demand sa bulad kay nibaba man ang iyahang kita niya mo man iyahang afford na palit baba man ang iyahang kita or sweldo. Una ang kalahian sa normal goods ug inferior goods. Nagdepende siya sa kita sa isa ka tawo. Ang ikalawang salik na depresyo ay ang panlasa. May mga produkto at serbisyo na naayon sa panlasa ng mga mamimili. Or, diba, kita kung mapalit ang isa ka produkto, kay mag-base man jud kung unsa kalami ang isa ka produkto. So, halimbawa nito, masigit na gusto ng mga kabataan sa kasalukuyan ang musika ng K-pop kumpara sa musikang Pilipino kaya mas marami ang tumatangkilik nito. So, ang panlasa kay dili lang siya based pod sa pagkaon. Pero pod siya sa imong mga gusto nimo. It comes sa mga gusto or want nimo when it comes sa music, sa mga hobbies nimo, sa talent nimo, or sa mga bet sa ato pang dialect no, sa bet nimo. So, diri, as you can see on the picture, diba, na medyo lahi-lahi na panlasa ang tao. Sahay gusto niya, pero sa imuha kay dili ni pet or dili ni gusto. So, as you can see on the picture, tungod sa panlasa, maapektuhan ang demand sa isa ka produkto o serbisyo. Kay lahi-lahi man o panlasa ang tao. When it comes sa music, sa pagkaon, sa sports, sa tanawon, sa cellphone, sa bet ng mga brand, ganon. Next naman is sa dami ng mamimili. Maapektuhan po ang demand sa kadaghanan sa mamalitay. Maari ding magpataas ng demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. So, remember the word bandwagon effect. Dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto, nahihikayat kang bumili. Kapag ang isang bagay ay nauuso, napapagaya ang marami na nagdudulot ng pagtaas ng demand. So, bandwagon effect ang tawag na, di ba, parehas anang SIM sa TNT. Di ba makita nimo sa advertisement na daghan kaayo og kanang mga tao na nagamit na og SIM na TNT. So, ikaw po, pag kita nimo sa advertisement, so, ay, wow, daghan din nagamit og TNT or smart na SIM. So, pagpalit po ka og SIM na smart or TNT, kay kita man nimo sa advertisement na daghan og nagamit ana og daghan po silang mga promo, daghang naghikayat ato na kuan ba brand sa SIM or na network. So, halimbawa nito, dahil nauuso ngayon ang Smart TV, marami sa mga mamili ang gustong makisabay sa uso kaya marami ang demand nito. Diba, Smart TV, mo naman ibag-uron, di naman ito uso itong TV na dako kayo og likod o kanang dili makakonect sa wifi. So, makita nimo, daghan kay makita sa mall, hala, unsa na makita po kanila dira. So, nananood din sila Smart TV. Ikaw po, nakay budget, ay, palit po day ko, ana. Nakapalit ka, tungod sa makita nimo, mahikayat kang pumili ng isang bagay dahil nauuso ito at napapagaya ka sa mga ibang tao na marami ding bumibili nito. Mataas ang demand ato na produkto tungod kay daghan magpalit, daghan magnakiuso. Ang sunod na salik ay ang presyo na magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pamalit sa isa't isa. So, ang produkto daw na ginakonsumo nato, matawag siya na komplementaryo o pamalit sa isa't isa. O complement siya sa imong ipalit po sa isa ka produkto. So, halimbawa ani, para masabtan ninyo, komplementaryo o complementary, ito yung mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, di magagamit ang isang produkto kung wala ang complement ito.
Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago sa demand ng komplementaryong produkto. So, kana ng mga produkto ba na sabay nimong ginagamit kanang dili siya pwede na wala ang isa. So, kung taas ang demand atong produkto hato, ang complement ato na produkto kay mutaas po na apoy pagbabago sa demand atong komplementaryong produkto na imong ginagamit. Halimbawa nito ang kape at asukal. Diba nagkakape ug asukal man jud mostly ang atong mga parents. Kapag bumaba ang presyo ng kape ay tataas ang demand ng asukal. Kay nibaba man ang presyo sa kape, so afford na tanan ang magkape. Mutaas ang demand or ang dami na paliton sa asukal. Kay daghan na magkape, daghan na magmangape, so daghan ang magpalit og asukal. Kung tumaas naman ang presyo ng kape, ay bababa ang demand sa asukal. Kung mahal naman po ang kape, baba ang demand sa asukar. Kay nga naman, taas naman ang kape, dili naman afford sa tanan ang magkape. So, dili na pud kaayo mo palit ang mga tao og asukar. Kay mahal naman ang kape, mao man ang complement sa kape ang asukal. Okay. Meron din tayong tinatawag na pamalit or substitute. Mga produktong maaring magkaroon ng alternatibo. Kung ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay magdudulot ng pagtaas ng demand ng isang produkto, masasabing ang mga produktong ito ay pamalit sa isa't isa. So halimbawa, ang tubig o juice. Maari ding pamalit sa tubig ang soft drink sapagkat pareho itong pamatit uhaw. Ipagpalagay natin na tumaas ang presyo ng soft drinks dahil dito bababa ang quantity demanded ng soft drinks kasabay nito tataas naman ang demand para sa juice. So makikita natin dito sa picture na kung may inom ka, kung uhawon ka, di ba, tubig man jud. Kung walay tubig, kung lahi naman dyan ang feeling effects sa soft drinks, uhawon ka. So, mahal man ang soft drinks. So, ang pamalit sa soft drinks kay ang juice. Mao na siya ginatawag na substitute o pamalit sa mga produktong or gusto mong bilhin pero mahal. Kaya naman, pag tumaas yung presyo ng produkto na gusto mong bilhin, magdudulot ng pagtaas ng isang produkto na pamalit ng produktong gusto mo sanang bilhin pero mahal yung mataas yung presyo. Next. Yes. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Ang salik na to ay nagsasabing kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang partikular na produkto sa susunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand ng nasabing produkto sa kasalukuyan habang mababa pa ang presyo nito. Halimbawa, ibinalita na may paparating na bagyo at tuwirang tatama sa gitnang Luzon, na isa sa mga pangunahing pinagmulan ng bigas sa bansa. Inaasahan na magkukulang ang dami ng bigas sa pamilya na tataas ang presyo nito. Kaya ang mga mamimili ay bibili ng marami habang wala pa ang bagyo at mababa pa ang presyo. Sa kabilang banda, kung inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo ng isang produkto, hindi na muna bibili ng marami ang mga tao sa kasalukuyan. Maghihintay na lamang sila na bumaba ang presyo bago bumili ulit ng marami. So, ang salik na naasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap ay nagpapabago sa demand ng isang kalakal. Ito yung sinabi na parang expectant ka or expectation nito sa isa ka produkto. So, kung mataas daw, mag-expect ka na kung mataas to na presyo, mataas ang presyo atong isa ka produkto, sa isa ka particular na produkto sa sunod na adlaw, bulan, or oras, magdali-dali pud ka og palit ato na
produkto kay mag-expect man ka na motaas ang presyo ato sa susunod na araw. So nag-expect gud ka, so it means ang quantity demand ato na produkto kay motaas kay baba pa man ang presyo. Mga hinungdan ani mga kalamidad or na ay mga emergency na itong nasod sa ato pandemic, diba? Daghan kaayo quantity demand sa face mask o face shield kay kinahanglan man nato to. Nag-expect man ta na basi nag-expect man ta gikan pa biya China ang COVID-19 no. So ibalita na anay mga case sa Pilipinas. So bisag wala pa sa ato ang lugar, magpalit na tadaan o face mask o face shield para panangga ato na virus. Mauna na motaas ang demand ato na produkto kay nag-expect man ta na basig motaas ang presyo ato kay kinahanglan magud kay siya, demanded magud kay siya ato na time. So mauna na tungod sa expectation sa tao sa tungod sa presyo ato na produkto, mag-change or naay pagbabago sa demand ato na produkto. Or kung mag-expect na ay mo barato ra lagi na ang mga petan sa isa ka produkto, mag-expect ka ng barato to, so dili sa ka mo palit ato na produkto habang kana nakasakulukuyan kay kabalo mahal pa man na karon, pero nag-expect ka na puhon or next month, for example December, mahal man jud ng mga sa mga gamit na pampaluto like all-purpose cream, baka na full macaroni, spaghetti, mahal man jud na during December or November pa lang nagdaan, mahal na manok, mahal na kay mga gamit ko na sa handa or tuon ko sa handa. So kana na time, kana na month, mahal jud na ang presyo ana no. So ikaw dili sa nimo daghan og palit ana ng mga produkto kay mahal man siya, pero next month or next month barato na siya kay dili naman siya demand ng mga produkto. So ikaw as a wise consumer, dili sa nimo paliton, dili sa ka mapalit daghan ana na produkto kay puhon o barato man na siya. So na change ang demand ato na produkto. Tayo sa konsepto ng elasticity ng demand. Elasticity ng demand. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito yung sumusukat sa kung gaano kalaki ang pagbabago sa demand ng isang produkto kapag may pagbabago sa presyo nito. So, sa elasticity ng demand, gina-measure niya kung unsa ang changes, sa kadako ang changes sa demand sa isa ka produkto kapag na ay changes pod or kalahian sa presyo. Elastic demand. Kapag ang demand ay sensitibo sa pagbabago ng presyo, ito ay tinatawag na elastic demand. Halimbawa, mga luho at non-essential. Elastic demand naman ang tawag kapag ang demand ay sensitibo siya sa pagtaas sa presyo or pagbaba sa presyo. Depende sa changes sa presyo. So example ani kay kanang mga luho ni mga alahas, mga personal smartphone or mga butang na dili siya importante. So mga luho nimo or non-essential kanang gusto lang. So mao na ang elastic demand. Ang kaibahan nito sa inelastic demand, ito yung kapag ang demand ay hindi gaanong sensitibo sa pagbabago ng presyo. So halimbawa nito ay ang pangunahing bilihin tulad ng bigas. Elastic demand kay ang demand sa isa ka produkto na bisag na ay changes ang presyo ay paliton gihapon siya kay importante man siya o pangunahing bilihin man siya. So example ana ang rice or gas kay di nato ng bugas no, so mahal man na or barato ang bugas upalit gihapon sa kay
kinahanglan man kay na nato kauno. Next is nasanay na manggudta na mukaon ta og bugas. Mauna mo taas man or mubaba ang presyo sa bugas, magpalit gihapon ta like the manok or mga gulay, prutas. So, mo na ang mga inelastic demand. Ang unitary elastic demand naman kapag ang porsyento ng pagbabago sa demand ay kontumbas ng porsyento ng pagbabago sa presyo. So, na ay balance ang percent sa pag-change sa demand o change po sa presyo. Parang same lang sila ba kung mataas ang presyo or kung sa kataghanon sa quantity na paliton ato na presyo kay mo po change sa presyo. Na siya unitary. Nag-unite sila ba? Balance mo na at pailahan sa unitary elastic demand. Elastic demand. Ang elastic demand ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang maliit na pagbabago sa presyo ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa dami ng demand. Karaniwang halimbawa ng elastic demand ay mga luho at hindi pangunahing pangangailangan tulad ng mga electronic gadgets. So kapag tumaas ang presyo ng produktong may elastic demand, malaki ang posibilidad na bababa ang dami ng bibilhin ng mga mamimili. Ito yung elastic demand. Yung kanina na in-explain ko, ano yung mga butang na dili kayo importante like electronic gadgets, mga luho nimo, non-essential goods. So kung mutaas ang presyo ato, so nadyo'y dakong posibilidad na mubaba ang quantity demanded ato na produkto. Kaya dili naman ganahan mo dili man sa mo palit ang mga consumer kay mahal man ang presyo ato, dili pa jud kayo sa importante. So, pareha aning makita ninyo sa picture. Ang cook, price, uban pang mga pagkaon na dili jud siya essential. Next. Ang inelastic demand naman, ito yung tumutukoy sa kalagayan kung saan ang pagbabago sa presyo ng isang produkto ay nagdudulot ng maliit na pagbabago sa quantity demanded. So, kadalasan ng mga produktong may inelastic demand ay ang mga pangangailangan tulad ng gamot, tubig, at kuryente. So, halimbawa, kahit tumaas ang presyo ng gamot, maliit lamang ang ibabawas sa konsumo dahil ito ay mahalaga sa kalusugan. Kung mauna ang example sa inelastic demand mo taas o mababa man ang presyo ana, gamay lang ang changes niya sa quantity demanded kay kinahanglan man siya. So paningkamutan gihapon sa tao na bisag mahal man na ang presyo, makapalit gihapon sila kay mahalaga man na siya or importante. Una ang mga inelastic demand. Next, ano naman ang unitary elastic demand? Ang kaibahan nito sa dalawa ay ito yung uri ng elasticity kung saan ang porsyento ng pagbabago sa quantity demanded ay eksaktong katumbas ng porsyento ng pagbabago sa presyo. So kapag tumaas o bumaba ang presyo ng 1%, ang quantity demanded ay tataas o bababa rin ng 1%. Nagre-resulta sa walang pagbabago sa kabuuang kita. So, halimbawa nito ay ang mga produkto ng kape sa merkado, kung saan ang pagbabago sa presyo ay proporsyonal sa pagbabago sa dami ng nabibili. So, yun yung unitary elastic. Mga epekto ng pagbabago sa demand. Ito daw ang mga epekto kung na ay changes o pagbago sa demand sa isang produkto o kalakal. So, nagdisanhid ang pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo. So, kapag tumaas ang demand, tumataas ang presyo. At kapag bumaba ang demand, bumababa ang presyo. Dahil maapektuhan ang presyo o na malahi ang presyo sa isang produkto or serbisyo kapag naipagbago sa demand. So, taas ang demand ato, ang mga
producer pod o ang mga tindera-tindero kay patasan pod nila ang presyo kay demand man siya na produkto. Pag baba na pod ang demand, dili na mahalin kay baba naman ang demand. So, ay possibility na pagamyan na lang nila ang presyo, babaan nilang ang presyo para mahalin to na produkto or serbisyo. Una, ang isa sa mga epekto. Ang next na epekto sa pagbabago ng demand ay naapektuhan ang production. What sa isa ka tuba? So, ang mataas na demand ay nag-udyok ng mas mataas na produksyon. So, of course, kung taas ang gusto na bumili na produkto, mas mataas ang produksyon, daghan o product na mabuhat. Magpaspas ang mga factory worker or mga employees na magbuhat ato na produkto kay taas man ang demand. Pero kung mubaba ang demand, magresulta po sa pagbawas ng produksyon. Kung gamay lang po ang produkto na mabuhat, mababa po ang demand kay wala may mapalit ang mga mamili. Gamay raman ang nabuhat ato na produkto o kalakal. Next, ang ikatlong epekto ay nagkakaroon ng epekto sa trabaho at sahod. Ang pagtaas ng demand ay maaring magdulot ng pagdami ng trabaho at pagtaas ng sahod, samantalang ang pagbaba ng demand ay nagresulta sa kabaliktaran. So, maapektuhan po ang trabaho o sahod o kita sa atong parents o kita kung workers na ta. Kung mataas ang demand, maaring magdulot ito ng daming trabaho o pagtaas ng sahod. Kay, for example, sa isa ka produkto, daghang gusto ana na palit. So, para daghang mapalit ana na produkto, mag-hire ang mga boss or kana na company mag-hire og daghan king tao para makabuhat ato na produkto kay taas man to og demand na produkto or kaya kalakal. So, taas pud ang sahod ana na produkto kay daghan magusto palit ana. Pero kung kana na produkto or kalakal kay gamay ra ang nagtangkilik ana, so magresulta pud siya og gamay lang na produksyon. So naay tendency na magbawas ang company og mga workers o employees kay dili man halinon ang ilahang produkto. Ya, kasi mabankrupt sila no, daghan kay sila gi-hire ng mga tao nya dili kayo halinon ilang produkto. Kaya nagbag-o man ang demand, so na-adjoy effect sa trabaho o sa mga tao. Next is maapektuhan ang kita ng gobyerno mula sa buwis. Ang mataas na demand ay nagpapataas ng kita mula sa buwis dahil sa mas maraming transaksyon, habang ang mababang demand ay nagpapababa nito. Maapektuhan po ang kita sa gobyerno from our taxes. So kung mataas ang demand sa mga kalakal or produksyon sa pang mga businesses diri sa Philippines, the more na taas og demand sa mga kalakal, mas daghan pud tax na makolek ang government. So kanang tax na makolek sa government, muna ang ilahang ginabalik pud sa tuwa like paghimo sa mga tulay, mga paaralan, kalsada, ana. So, if gamay lang pud ang demand or gamay lang ang transaksyon sa gobyerno, so it means, kung gamay lang ang transaksyon diri sa Pilipinas, babalik sa mga businesses, so mahina atong economics. Kung mahina ang economics nato, gamay ra pud ang makolekta na buwis or tax sa ato ang government. So, kung gamay lang ang tax sa government, gamay lang ang makolekt na tax sa government, gamay ra pud ilang mahimong mga programa o mga proyekto para sa atua, para sa nasud, kay gamay raman ilahang na collection na tax. So, tungod sa demand, na-apoy changes sa atong urag maapektuhan po ba? Maapektuhan ato ang dili lang atong kaugalingon, pati na ang tibuok nasud. Ana ka power ang demand. Dito na tayo sa summary part ng ating leksyon. Naisip natin na ang matalinong pagpapasya ang tutugon sa pabago-bagong demand sa pamilihan. Ang maalam na pagpanghimo og desisyon ay makatubag sa kanunay nga kausaban sa panginahanglan sa palengke.
Next is bago bumili ng kalakal, humanap at tingnan ang presyo ng mga kapalit at kaugnay na kalakal. Sa pagpamalit sa mga butang, kinahanglan makita o mangumpara sa presyo sa laing mga kapugi o mga may kalambagitan nga produkto aron makasiguro nga makuha ang pinakamaayong nga kapilian sa iyong gamit o gikinahanglan. So, in summary, sa konsepto sa demand, mga salik na nakaapekto sa demand, ang demand o panginahanglan nagpasabot sa gidaghanon sa produkto or serbisyo nga gusto ug andam paliton sa mga consumer sa lain-laing presyo sulod sa usa ka yugto sa panahon. Sa presyo sa produkto, kung mahal moubos ang demand. Barato musaka ang demand. So mauna demand ang mga salik na nakaapekto sa demand salik na nakaapekto sa demand. So makalikay sa pagpamalit og mahal nga butang kung adunay mas barato nga kapulit. Matabangan ang pamilya nga mag-budget sa palitunon base sa presyo ug kinahanglanon. Diba? Kanina leksyon o baksa, makatabang sa ato na mag-budget ta o pwede kana ato mga ginabuhat taga-adlaw. Part day na siya sa demand, no, sa konsepto ng demand. So mapugngan ang sobra nga paggasto o malikayan ang kawadon kung mahimo ta wise consumer or matalino na mamimili. So ang kaalam sa demand o mga salik na nakaapekto niini magamit sa pagpanghimo o mga maayong desisyon sa pagpamalit para sa kaugalingon o sa pamilya. Upang malaman na may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon, suriin ang dalawang balita na ipapakita ko at sagutin ang mga tanong. Balita A, tungkol sa demand ng itlog. Ang unang tanong, paano nakakaapekto ang pagtaas ng demand sa presyo ng itlog sa mga pamilihan? Ipaliwanag gamit ang konsepto ng demand. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga salik na maaring nakakaapekto sa pagtaas ng demand ng itlog sa araw-araw na pamumuhay ng tao? Kasabay ng lumalaking demand sa mga itlog ang pagtaas ng presyo nito ayon sa Philippine Egg Board Association. Bumaba man daw ang presyo ng itlog sa nakalipas na 2 buwan, hindi naman niya naramdaman sa mga pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa monitoring ng Department of Agriculture, bahagyang tumaas ang presyo ng itlog mula sa prevailing price na 8 pesos sa kada piraso ng medium-sized na itlog noong nakaraang linggo hanggang 9 pesos na ito sa mga pamilihan sa Metro Manila. Tumaas po ng bahagya. Alas 10 piso. Kada tray. Adjust ng konti. Kaya yung iba naglihitan. Kasi yung dating 210, 200, 220 na lang. 220 na ngayon. Ayon sa Philippine Egg Board Association, dahil yan sa lumalaking demand, kabilang ang mas malakas na konsumo ngayong election season. Yung pong presyo po ng baboy, alam po natin na tumaas eh. Ngayon, nag-shift po yon sa manok. Ngayon, early this year, itong first quarter, tumaas din po ang presyo ng manok. Malaki po yung tinaas ng presyo ng manok. Meron din pong percentage. Nag-shift naman po papunta ng itlog. Sa ngayon, umaabot hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farm gate price ng itlog, pero hindi naman dapat labis-labis ang presyo sa mga retail outlet. Reasonable raw ang hanggang 2 pisong patong mula sa farm hanggang makarating sa consumer ang itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, bumaba ang presyo ng itlog noong buwan ng Enero at Pebrero. Sa kabila nito, nananatili raw mataas ang presyo ng itlog sa mga retail outlet. Sa sari-sari store nga na ito, nakapako ang presyo ng itlog sa 10 piso kada piraso. Kaya naman si Jeffrey sa halip na sa sari-sari store, sa mga egg dealers sa palengke bumibili ng itlog. Sa tindahan po kasi, mahal po kada isa po. So, bali 10 piso po. Kapag 15 po yung binili ko sa sari-sari store po, 150. Pag dito po, 125 lang po.
ito po yung tinatawag nating disconnect sa presyo ng retail at ng farm gate price. Napakahirap pong sabihin na meron pong nagte-take advantage, ano. Itama lang po natin yung yung price difference from retail to farm gate prices. Dito po sa amin, pag bumababa, mababa rin po yung presyo. Sa sa labas po siguro sa mga retail po sa mga tindahan, ganun pa rin yung presyo nila. Dapat, pag mataas sa tsaka sila magtataas. Pag mababa, magbababa sila. Pero wala sa inyong problema? Wala sa aming problema. Hindi kami sa farm kumukuha. Diyan lang sa palengke. Kaya 10 piso lang ang binaba. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Narito naman ang mga tanong na dapat mong sagutin tungkol sa Balita B na demand ng krudo. Unang tanong, paano nakakaapekto ang pagbaba ng demand para sa krudo sa presyo nito sa pamilihan? Ipaliwanag ang koneksyon gamit ang konsepto ng demand. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga posibleng salik na nagdulot ng pagbaba ng demand sa fuel o krudo sa araw-araw na pamumuhay ng tao? Ang pagbaba sa pangangailangan o ikangay demand sa mga produktong petrolyo ang dahilan ng rollback o pagbaba sa presyo nito. Ayon po yan sa Department of Energy. Ayon kay Direktor Rino Abad, dahil sa mga hakbang para makontrol ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin, gaya ng pagtataas ng interes, kaya bumaba ang demand o pangangailangan sa krudo. Wala pa rin naman daw pagbabago sa supply nito. Naapektado pa rin ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pinag-aaralan din ng DOE ang posibleng karagdagang subsidiya sa mga sektor ng agrikultura at transportasyon.